Akala nyo matatakot kami magtatanong? Ito ba ay pinaghati-hatian ninyo? Ito ba ay ibinalik ninyo sa kaban ng bayan? O ito ba ay naging bonus sa pag-atake sa SMNI, sa pag-atake kay Pastor Kibuloy, sa pag-atake kay Lorraine Badoy, kay Ka Eric at sa buong SMNI at kay President Duterte at kay Vice President Sara Duterte? Hindi pala mali ang aming pagtatanong sapagkat ang pondo pala nila, sabi ni Ma'am Lorraine, according to General Appropriations Act, na ipinasa nila for 2023 at 6 na araw na lang matatapos na ang 2023 ay 2 billion and 66 million mga kababayan. Ito ba'y ginamit na bonus? Yeah. Pag magtanong kami, may source o wala, karapatan po yan ng mamamayan na nakasaad sa konstitusyon. Ikukulong nyo kami ulit. Ngayong araw bumalik si Ka Eric sa programang Laban kasama ang bayan. Matatandaan sila ni Lorraine Badoy ay pinatawag sa kamera upang sagutin ang mga sinabi nila on air sa travel expenses ni Speaker Martin Romualdez. Isa-isa kunwestiyon ng mga kongreso, si Ka Eric at Lorraine Badoy sa issue ng sinasabi nito sa programa. Tinalakay din ang prangkisa ng programang Laban, kasama ang bayan sa SMNI ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa pagbabalik ni Ka Eric isa niya sinagot ang pagparusa sa kanya sa loob ng kamara at kung papano sila ikinulong ng walang basehan. Sinabi nito na ang pagkulong sa kanila at pagpilit ay karapatan ng bawat isang Pilipino na questionin ang gobyerno sa mga pondo kung saan ginagamit o napupunta. Sinabi din ni Ka Eric ang pagsuspend ng prangkisa ng SMNI sa 14 days ng MTRCB at 30 days naman sa NTC ay illegal sa batas. Ilang senador at mga attorney sinagot ang walang basehan ito. Sinabi pa ni Ka Eric na magsasampa sila sa kaso sa Kongreso sa illegal na pagkulong nila ng ilang araw sa loob ng Congress. Nabulgar din ni Ka Eric ang ilang travel funds at sobra nito bago matapos ang taon. Isa-isa inusisa ni Ka Eric ang mga nangyayaring himala sa kaban ng bayan at sinabi din ang conspiracy nila sa Duterte at mga galaw nito. Sa pag-aalis ng intelligence funds at confidential funds ng Vice President. Binulgar din nito ang pakikipagkonsyaba ni Speaker Romualdez sa mga kongresista na napapabalitang kasabwat ng CPP, NPA, NDF. Ilang plano umano nito para masira ang Vice President at ang former President Rodrigo Roa Duterte. Ilan pang maiinit na issue, tunghayan natin mga kasolid peak news. Tara! Let's go! Sa ating illegal na pagkakadetine sa abusadong desisyon ng komitiba ng Kongreso na pinamumunuan ni Speaker Martin Romualdez noong Disyembre. Sa aking team, Laban Kasamang Bayan, sa SMNI Family, kay Pastor, bilang aming kinikilalang leader ng programang ito, kay former President Rodrigo Duterte, kay Vice President Sara Duterte, and of course, ang pinakamahalaga, ang sambayanang Pilipino. Iba't ibang sektor po ang nanindigan, mga manggagawa, kabataan, mga nanay, mga parents, mga magulang na biniktima ang kanilang mga anak ng CPP, NPA, NDF, overseas Filipino workers communities. Ganon din po ang Filipino communities in abroad, all over the world. Duwagsa po ang kanilang simpatya at panawagan ng pagtuligsa sa hindi makatarungan at iligal na ginawang pagkakadetine, pangbubusal, at paglapastangan sa karapatan, lalo na po ang mga nakasaad sa konstitusyon. And of course, maliban sa mga grupo at individual na ito na pinasasalamatan po namin, ako personally, nagpapasalamat din po at lubos ang aking pagtanggap ng kabutihang loob at matatag na paninindigan ng mga Philippine Military Academy graduates and alumni. Many of them generals and respected leaders and commanders, mga commanding generals and flag officers in command, commanding generals ng Philippine Army, Philippine Air Force, flag officer in command ng Navy, at ng Philippine Army na commanding generals, mga colonel at iba pang officers. At ma'am, para hindi rin mapag-iwanan, Ma'am Lorraine, Miss Ina at Brother Franco, pinapasalamatan din po namin, bagamat hindi nila naihabol ang kanilang manifesto in writing, ang mga alumni graduates ng ROTC officers. Wow. Officers Candidate School, mga non-PMA graduates na mga officers at mga graduates ng Philippine National Police Academy.
Miss Ina, Brother Franco, Ma'am Lorraine, thank you so much for giving light and inspiration to another episode of supposedly panunumbalik ng nakakarimarim na dilim ng pang-aabuso sa kapangyarihan na nangyari at nakita natin doon sa Kongreso 2 weeks ago, mga kababayan. At hindi kayo nagpabaya. Sambayan ng Pilipino, kayo talaga ang tagapaglikha ng kasaysayan. Kaya mga kababayan, ito po ang reminder natin kay Speaker Martin Romualdez at sa kanyang mga kasabwat na mga hambog at abusadong politiko. Pangangalanan na namin kung sino sila na nag-abuso at nakita ng mamamayan. J.J. Suarez ng Quezon Province. Si Migs Nograles ng party list sa Davao. What party list is that? PBA, pero hindi man yata siya basketballista. Ang alam natin, dinidribble niya ang kanyang kapangyarihan para abusuhin. J.J. Suarez, Migs Nograles, ang nagsayaw ng parang Salome dance na si Stella Kimbo ng Marikina. At marami pa, si Paduano na dating sinipa ng NPA at naging bodyguard ng mga politiko gamit ang pangalan na RPA-ABB. At takotsaba ng malalaking mga negosyante sa Negros. Benny Abante. Benny Abante, hindi ka po namin red tag. Kayo po ay pinaalalahanan ni Ma'am Lorraine at nanlaban kasama ang bayan. Bakit po kayo nagagalit dahil kayo po ay public official na tinatanong? Si Pimentel. Naku! Yeah. At sino pa ang mga nandun? Dante Fernandez. Si Dan Hernandez. At pati si Congressman Acop. Lahat po kayo minamarkahan ng mamamayan how you brazenly violated the fundamental rights enshrined in the Constitution and the Universal Declaration of Human Rights. Mabuti na lang po at ang aking kasama, Miss Ina, Brother Franco, na si Ma'am Lorraine, ay matatag at matapang din at hindi nagpatinag sapagkat taong bayan po ang naging kasama natin dito. It was proven at maraming salamat din po kay Attorney Harry Roque, Attorney Mark Tolentino, Attorney Rolex Suplico, Attorney Sal Panelo, ang mga Attorney Topacio, ang matatapang na mga abogadong hindi nagpapatinag sa mga pananakot at mga pressure at pang-aalipusta ng kapangyarihan at hindi nasisilaw sa kayamanan at pera na ninindigan upang ipagtanggol ang karapatan sa malayang pamamahayag at malayang pagsasalita. Back to you, Ma'am Lorraine, Miss Ina, and Brother Franco. Can I include something, Eric, ma'am, go ahead. naalala ko during that session, I was kind of traumatized by it, kaya hindi ko napapanood. But anyway, I remember, Eric, no, na tinatakot nila kami, no, na ang sabi sa amin, no, like somebody said, how long will this suspension be? This detention be? And then somebody said 10 days. And Stella Kimbo said, indefinite natin. Oh. Tapos meron silang look na parang tuwan-tuwa sila, no, gleeful. Na pag ako ang nanay ko si Stella Kimbo, mahihiya ako. Yes. No, and then what else? I heard Benny Abante say, we have to make sure that they know if they don't drop their Supreme Court case against us, that they will stay here for Christmas and New Year, and we have to make them understand that that is very, very hard. Abusado. Excuse me, Congressman Abante, that is not hard. For our country, we will do anything and everything. I was willing to stay there until birthday ko. Sinabi ko sa kanila, dahil sinasabi nila, dito ka magpapasko. Sige, pag hindi ka nag-apologize, no? Dito ka magpapasko at mag-New Year ka. Sabi ko, birthday ko June, dito niyo na ako pa-birthday. So, may mga tao na hindi katulad ninyo. No, maraming ganon, maraming Pilipino. I was just thinking, Eric, Franco, Ina, no? For instance, our soldiers. How many times have they not spent their holidays with their families, and they do it willingly and they embrace it? Ano ba naman yung tayo din? Diba? Gawin din natin yun para sa bayan. So, madali na naman marami namang nagbigay ng liwanag sa atin kung paano gawin yung pagmamahal sa bayan. So, maliit na bagay yun yung dinaanan namin ni Eric, at we're just so humbled and grateful that we were able to fight for us in that manner when we were called to do so. But ang totoong naramdaman namin dito ay ang taong bayan. Kasama dito yung mga PMA graduates at bawat vloggers at kayong lahat, no, na nag-comment doon. So maraming salamat. No? Ma'am, may I have a rejoinder 1 minute before kayo pasa kay Miss Ina at Brother Franco? I would like to make an adjective away from the gleeful smiles nila, ma'am. Tatawagin kong ngiting aso. Ngiting aso. We really saw it. Yes, kasi malisyuso at tuwang-tuwa sila na ipapahamak ang kapwa nila.
At saka using yung their power. Eric, yung power, 'di ba? Yun. Kung meron ganito kaming May power kapangyarihan. kami. Hawak namin buhay nyo. Yun. Nakalimutan po ba ninyo ang nakalagay sa konstitusyon that sovereignty resides in the people and all governmental powers emanate from them, including ang posisyon na inyong inaabuso. Darating ang takdang panahon at babawiin yan ng mamamayan. And I think it needs also to be reminded even to the president that he has to serve the people because his power is only borrowed from the people, including the speaker, Ms. Ina and Brother Frank. And I would like to reassure our countrymen, that Eric and I and our legal team were finding the legal remedies for this. Yes. Now we are going to hold them accountable for what they have done to us. Yes, we will 7 do that. days. Yeah. Illegal detention. And Okay, so- arbitrary, sorry mama, illegal arrest and serious arbitrary detention. Yes. Hanap kami ng katarungan. Ms. Ina, Brother Kasi Frank. Eric, sorry. Eric, Ina, Franco, mga kababayan, hindi naman para sa amin ito eh. Yes. No, kaya naman yun eh, yung dinaanan namin, no? Dinagdagan pa nga namin, hunger strike, Hunger no? strike. So, hindi ito para sa amin. Although part of it is yes, no? Because our liberties were taken away. But Eric and I, are almost like public figures, di ba? Kilala kami, di ba? So, nagawa nila ito sa amin. Yes. Paano pa yung 90-something% ng mga kababayan natin na hindi kilala, yung simple, napakadaling abusuhin ng mga yan. So we have to make sure that the government that we have is what the government that we deserve. Yes. So we are going to fight for leaders who are humble, who are simple, who know how to really serve the Filipino people at maliwanag sa utak nila na hindi sila special. Mga trabahante lang kayo sa gobyerno. Agree. We want that breed of leaders. No? So I'm very happy that it is an age of information kasi ito. No? I'm very happy that the cameras were there because it would have been so hard to explain to the Filipino what we suffered in the hands of these abusive and arrogant legislators kung hindi ninyo napanood. Napakahirap i-explain nun kasi out of this world talaga. Yes. Beyond the pale yung ginawa nila. Correct. Yung vast majority ng nasa gobyerno ay hindi ganyan. Very Yes. faithful, very simple, they are hardworking, they love to serve the Yes. Filipino people. And I know this because I had a short stint in government. Yes. No? Yan ang ligaya nila ay ang magsilbi. At saka yung nangyayari dyan sa Kongreso, hindi naman sila lahat yan eh. And even in that franchise committee, no, there are some of them, they are my friends. So I Yes. know that ang nag-set up sa kanila niyan ay ang CPP, NPA, NDF, si Franz Castro, si Raul Manuel, at saka si Arlene Brosas. Yan ang itsura ng Kongreso na merong mga komunistang, teroristang enablers, lason. So dapat ang mission natin dito ay tatanggalin na natin sila. Yes. By 2025, ginagawa nila lahat ngayon para makabalik. Even this one, even all of this, no, yung pag-censor sa SMNI at sa Laban, is a way of recovery ng mga CPP, NPA, NDF. At yan ang dapat itatak ninyo sa utak, lahat na nangyayari dito. No? Okay. Frank, your comment on that, which wala pang 24 hours na lumabas ang suspension order ng MTRCB and in less than 18 hours sa NTC na magkasunod, nagbunyi at nagpa-fiesta at bumili ng lechon sa Maylaloma si Franz Castro. at si Raul Naka-ready na yung Manuel buong ano niya. at si Arlene Rosas at nagpagawa ng mga tarpaulin na dapat daw deserve at dapat mangyari ito sa SMNI. Yun, magandang punto din yun ang binanggit ni Senator Amy, and coming from an Amy Marcos, Ma'am Lorraine, Miss Ina, dapat ganito din mag-alala si Bongbong Marcos kung paano naabuso ang martial law ng tatay nila. Did he say anything? Did the President say anything? No ma'am, wala siya. Si Amy Marcos, kahit ibalik sa kanya, Brother Franco, hindi siya natakot na magsalita. Baka ibalik sa kanya ng mga dilawa na ngayon ay kaibigan na ni Bongbong Marcos ang karamihan. Baka sabihan siya, di ba yan ang ginawa ng tatay nyo sa media nung panahon ng martial law? But Amy Marcos hindi siya nagpatinag. Sinabi niya talaga na hindi maganda para sa demokrasya. And by the way, in fairness to Senator Amy Marcos, Ma'am Lorraine, Miss Ina, Brother Franco, mga kababayan, hindi pa po siya presidente nung panahon ng martial law. So hindi po siya naging wield ng power. But in spite of that backlash possibly na gamitin ng mga political opportunist groups na pwedeng atakihin sila, sinabi ni Senator Amy, ang isang media na nagtatanong at media na nagsisiwalat ng katotohanan ay hindi dapat yan iniipit, ginigipit o inaapakan.
At yun ay without even na pag-aalangan na pwedeng ibalik yan sa kanila. Hindi ba yun ang nangyari sa panahon ng nag-martial law noong 1972 ang tatay ninyo? But the president is silent. Nakakabinging katahimikan at didma-didmahan ang nangyari sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At thank you at mayroong isang Senator Amy Marcos na kayang magsalita ng katotohanan in spite of some backlash related to the rule of martial law during their father's time. Maybe the president agrees with what's being done to SMNI. Yes, SMNI perhaps. is the only media group that supported you during your campaign, Mr. Exactly. President. No other media group wanted to touch you. And Yes. you know that. And you know that SMNI spent quite a lot to have that presidential debate where you shone. Ano po ang nangyari sa SMNI? Bakit umabot tayo sa panggigipit, pangbubusal at lantarang pagyurak sa mga karapatang pinoprotektahan at ginagarantihan ng konstitusyon, ng saligang batas at ng mga Universal Declaration on Human Rights pertaining to free speech, freedom of expression, and press freedom. Number one, hindi po may tatanggi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na noong panahon ng elections of 2022, ang lahat ng media ay hindi siguradong mananalo siya dahil Marcos siya. Yeah. Kaya hindi tumaya sa kanya. At saka Except- binababoy siya kasi Yes. Marcos siya. At ang ginamit sa kanya, hindi nakapagtapos, walang peke ang diploma, anak ng Dictator's diktador, son. Yeah. Anak ng at may diktador, maraming mga yeah. ipaliwanag na mga buwis na dinadaya ng pamilya at ill-gotten wealth. Lahat ng yan ay hindi po binigyan ng mabigat na halaga ng SMNI because we believe there is an innate goodness to the person of Bongbong Marcos Jr. to prove themselves that they deserve to be redeemed for the excesses and grossly unfair historical judgment na ipinasa sa kanila ng mga dilawan at mga oportunistang politiko na nakipagsabwatan sa mga komunistang terorista during the time of his father's reign in government. So nagbigay ng napakalaking liberal treatment ang SMNI sa kanya. And lo and behold, ang lahat ng atake at pagpapahiya at pangbabastos at pangbabalahura sa pagkatao ni Bongbong Marcos at ng kanyang pamilya, hindi naman siya ipinagtanggol ng SMNI but he was given Yeah. a very, very good projection of himself to prove that he is capable, competent, and worthy to become a president. Yun ang binabanggit ni Ma'am Lorraine. Sa debate series, talagang siya ay nagningning at naging isang malinaw na contrast doon sa malinaw na bingatibo at politics of vendetta ni Leni Robredo na nakikipagsabwatan pa sa CPP, NPA, NDF at ngayon ay binibindisyon na naman ng kanyang pinsan at mukhang dumudugtong na papunta sa kanila kay Bongbong Marcos at pati sa kanyang pamilya para mapagtakpan ang mga krimen nila. Bakit napunta tayo dito? Bakit unit team ang bitbit ng SMNI, sinuportahan ng lahat ng ito? Bakit po inatake ang SMNI? Una, nagsimula po ito nang ang SMNI ay nanindigan na hindi po tama ang halos isang buwan na pag-aatake ng lahat ng media orchestrated by Speaker Martin Romualdez para sirain ang pagkatao at ang mga programa ni Vice Presidente Sara Duterte. Sapagkat nakaroon ng lamat ang kanilang relasyon nang tinawag siya na tambaluslos ng Vice Presidente nang siya ay nagkaroon ng maniobra sa kanyang insecurity kay Gloria Macapagal Arroyo para tanggalin unceremoniously ang kanilang party mate na si Gloria Macapagal Arroyo. Nagsalita si Inday Sara dyan. Nang pumasok ang budget hearing, budget season, binantayan namin ni Ma'am Lorraine ito, ni Brother Franco at ni Miss Ina, isang buwan na inatake turutudo. Si Sara Duterte walang nagsasalita. Not a single officer in government. Not even a single one from the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kung saan designated by the President as co-vice chairperson si Sara Duterte, except Justice Angie Miranda. Yes. At ng LCC na nagkaroon No ng one lakas ng defended loob. her. No yes. Ng Legal Cooperation Cluster Can I lang. just make Go ahead, singit, ma'am. Singit, ma'am. Bella. Bakit tahimik ang NTFL Stratcom na dati ang ingay namin, no? Exactly. Yeah, kasi nandyan si Cheloy Garafil. Siya ang secretary ngayon ng communications. At ang asawa? At ang asawa ay si Ay Eric linyado ng Garafil. CPP. Linyado ng CPP. So ang naging directive sa NTFL Stratcom
ay huwag kayong magsalita. Correct. Wala kasing red tagging dito. Correct. Yun ang sabi. Ma'am, Imagine. dudugtungan ko Yes. yung binanggit Go ni ahead. ma'am. So mula doon, nakita ng SMNI na imbis na atakihin ang Vice Presidente na nagtatanggol ng ating bayan laban sa CPP, NPA, NDF, binunyag namin na nagkakaroon ng conspiracy. Yes. Nauhubog ang pakikipagsabwatan at konsabahan ng CPP, NPA, NDF, Urban Operatives kay Martin Romualdez at sa mga politikong kasabwat niya against the Vice President. And because of that, nag-carry tayo, nagdala tayo ng mga balita at mga pahayag na naglilinaw na hindi po mali ang confidential fund at security fund. Sapagkat yan po ay ginagamit by tradition and by necessity. And in fact, napakalaki po ang confidential fund and intelligence fund ng Office of the President. Ni Katiting po ay hindi nag-question dyan. Ang CPP, NPA, NDF at ni Katiting walang kongresista nag-question yan. Only Senator Coco Pimentel. Question, Eric. Yung that confidential fund that you said, because the Vice President has been brought to the Supreme Court because of the confidential funds. Correct. Which group is this again? Grupo po ito nila Barry Barry Gutierrez. Gutierrez. Barry Gutierrez. And then So- sumunod silang preliminaries at mga grupo ng Okay. kaliwa. So, sila Barry Gutierrez ang kakausapin ko. Hindi naman na sila Nery kasi mga CPP talaga CPP yan. talaga yan. Si Nery Colmenares. So sila Barry Gutierrez, will they file kaya a case against the speaker for not explaining to us clearly where that 2.06 billion Correct. for travel expenses went kasi they claim that they only spent around 40 million lang. So what happened to the budget? What the rest of it? Maybe Barry Gutierrez will file a case? Yes, Mas ma'am, malaki magandang yun. tanong. Mas malaki yun, And ha? will Barry Gutierrez also question saan, at ang CPP, i-include ko sila ma'am, Yeah. saan ginastos ni Presidente Marcos ang kanyang confidential fund kung kayo'y patas at totoo for good governance? Because the biggest share in the budget pertaining to confidential fund and security fund ay nasa Office of the President. Ano At ba- bakit hindi siya isinama, ma'am? Ha? Yeah. Di sila sasalita. Ang tinanong lang nila doon sa Supreme Court at pinapaliwanag nila si Inday Sara Duterte na recipient lamang ng ibinaba na pondo mula sa Office of the President. Why you did not include the President? And nakapiring ang mata namin dito, hindi dahil si Vice President Exactly. yan. It could be anybody else, di ba? The characters, even if you don't tell us who are the ones behind all of this, we would still defend that yung mali, yung kamalian nito, hindi namin Agree. didepensahan yan. Agree. So, maliwanag na ang tina-target dito ay ang Vice President. Yes. Yes. And And, because of that, Brother Franco, Miss Ina, tapusin ko lang sa briefly, Miss Ina. Yeah. Then I will give yung counter-analysis na aking mga kasama. Napilitan po ang SMNI na maglabas ng editorial, maglabas po ng analysis, nag-interview tayo ng mga tao na nakakaalam at ipinaliwanag ni former National Security Advisor, Secretary Esperon, ni NICA Director General Monteagudo, former. At nakita natin ang kabuluhan at katamaan at ang kawastuhan ng confidential fund na ito. Subalit, hindi lang ito nangyari dyan, Ma'am Lorraine. Nagkaroon ng plenary sa budget sa House of Representatives. At binitawan na ni Martin Romualdez ang kanyang mga bulldogs at mga Rottweilers na ang pangalan ay Raul Manuel, Arlene Rosas at si Franz Castro. At sa harap ng Kongreso at taong bayan, before the nation, grabe ang pagpapahiya at atake kay Sara Duterte bilang Vice Presidente. Not one single Congress representative stood by her side during that time. Not one in the government. Nakakaawa. Hindi tama yon. At sapagkat ng kanyang ipinaglaban ay hindi ang kanyang personal na pondo, kundi pondo para iligtas ang mga kabataan, ang anak natin, ang mga guro na ini-infiltrate at niraradicalize at nire-recruit ng CPP, NPA, NDF through Franz Castro, Raul Manuel, and Arlene Brosas. Eric, Yes. I have a question. Go. Could you explain to the Filipino people ano yung galaw na ito ng CPP? Nakikita natin ngayong lahat dito, no? Yung kakunsyabahan, everything, all of it. Ano yung maniobra dito na CPP para mas makilala natin at mas naiintindihan ng ating mga kababayan kung ano tong nangyayaring ito. Yes. Ito ma'am, nanggaling sa kanilang statement, Brother Franco. Iwan ko kung makayang hugutin sa Laban Kasamang Bayan Viber Group. Ito yung kanilang analysis, ma'am. Ngayon, sa December 26 anniversary, 55th founding anniversary ng CPP. Tuwang-tuwa sila sa nangyayari. Itong sagot sa tanong ni Ma'am Lorraine. Sabi ng Central Committee ng Communist Party, kung saan itong boss nila Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas at mga nila Teddy Casino. Ang mapait na sigalot ngayon sa pagitan ng mga pangkating Marcos at Duterte ay papalapit ng papalapit sa marahas na komprontasyon.
So tuwang-tuwa sila na So, nagbabanggaan. gusto niya ito. Oh, statement nila to ha. Ngayon, hayagang pinupuna ng mga Duterte si Marcos sa planong buhaying muli ang usapang pangkapayapaan sa National Democratic Front, of course, si PPNP, NDP ito. Ang ilang bagong retiradong generals ng militar na tapat kay Duterte ay umiikot na sa iba pang opisyal ng mga nangintriga. negosyante at mga military upang mang-ukat at mang-upat ng kudeta para ibagsak si Marcos at magtatag ng military-civilian junta. May alam ang Chief of Staff, subalit nananatiling tahimik sa aktibidad ng mga tagaplano ng kudeta. So alam niyo na kung sino ang nangiintriga at ito ang sagot ko kay Ma'am Lorraine. Kaya, Inahati-hati nila, binibiyak at pinagbabangga ang mga political forces sa ilalim ng current government, which is the major political force, Marcos at Duterte, at sino po ang nag-wedge o ang nagbigay ng lagari upang magkaroon ng biyak at bitak at magbanggaan ito. Si Speaker. Si Speaker Martin Romualdez sa kanyang conspiratorial actions and opportunistic tactical alliance with the CPP, NPA, NDF by attacking Sara Duterte. So you mean, Eric? Yun ang sagot ko kay Ma'am Lorraine. So you mean Eric, si Speaker nilinyahan nitong sila Franz Castro, nilapitan siya at Yes. binilog-bilog ang utak, 'di ba? So hindi alam ni Speaker na wala siyang panalo dito. Correct. Ikaw ang pinakakawawa dito, At ang Speaker. pinsan niya ma'am, magtatamaan. Yes. So, ang my question to you is, ito yung specialty ba ng CPP, 'di ba, na nilapitan nila si Speaker kasi ang intent talaga nila ay pag-awayin ang Marcos Duterte faction. Correct. At tayo ay mag-aaway-away, tama ba, Eric? Tama ka ma'am. Yan ang tinatawag na splitting the ranks of the enemy. So they played on the Speaker's Political ambition. political ambitions of being president or prime minister or whatever. At kinapitalan nila ito. At ngayon nakikita natin, exactly Miss Ina Bader Franco, ito ay statement ng Committee Central ng Communist Party kung saan napapailalim si Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Broses at sila Teddy Casino kung bakit sila nagkakaroon ng maniobra kay Speaker Martin Romualdez. Fast forward ma'am, bakit napunta na sa SMNI? Sapagkat hindi nakatiis ang ama sa kanyang anak. The former President Rodrigo Duterte na may programang Black Time na gikan sa masa para sa masa sa SMNI kasama si Pastor Kibuloy ay nagsalita sa dalawang magkasunod na episodes. At ipinagtanggol at ipinaliwanag niya na walang mali sa posisyon ni Vice President Sara Duterte to the point na ipinaliwanag niya kung sino ang totoong kurakot at nangungulimbat ng kaban ng bayan. Na umabot sa kanyang pagtatanong, buksan yung libro nyo. Mauuna kami, pero susunod kayo. Saan nyo ginagastos ang mga extraordinary at mga miscellaneous expenses na walang audit na matino? Certificate of acceptance or certificate of expenditures lang sa pondo, bilyones na pondo ang nawawala. According sa analysis ni Pangulong Duterte, dito nasakta na si Martin Romualdez. At nanawagan si Pangulong Duterte, kung hindi nyo gagawin yan, ang inyong accountability and transparent obligation to the people, ipapanawagan ko dito na hindi na tayo magbabayad ng buwis. Ang mga sundalo, pulis at militar, lahat ay magsalita upang i-pressure kayo na maglabas ng inyong abuso sa pundo sapagkat yan ang source ng korupsyon. At doon na nagsimula ang lahat-lahat. Ma'am Lorraine, Miss Ina, kung kaya ang pagtatanong namin na hindi tumugma sa kanilang datos pero tumutugma pala sa katotohanan kapos pa ng mga 600 million. Ang tanong ng ating source mula sa Kongreso, ka Eric, pakitanong kay Secretary Belica kung totoo bang 1.8 billion pesos ang travel expenditures ni Speaker Martin Romualdez. Nagtatanong kami. Hindi pala mali ang aming pagtatanong sapagkat ang pondo pala nila, sabi ni Ma'am Lorraine, according to General Appropriations Act na ipinasa nila for 2023 at 6 na araw na lang matatapos na ang 2023 ay 2 billion and 66 million mga kababayan. Ang tanong ay 1.8 billion lang. So saan ngayon ang 2 billion mahigit? Ano ang inyong ginawa at ginamit dito? Akala nyo matatakot kami magtatanong? Ito ba ay pinaghati-hatian ninyo? Ito ba ay ibinalik ninyo sa kaban ng bayan? O ito ba ay naging bonus sa pag-atake sa SMNI
sa pag-atake kay Pastor Kibuloy, sa pag-atake kay Lorraine Badoy, kay Ka Eric, at sa buong SMNI at kay President Duterte at kay Vice President Sara Duterte, ito ba'y ginamit na bonus? Yeah. Pag magtanong kami, may source o wala, karapatan po yan ng mamamayan na nakasaad sa konstitusyon. Ikukulong Tsaka nyo kami Eric, ulit.